Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Swiss roll. Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay egg white 5 piraso, asukal 70 grams, COT 1/4 teaspoon, egg yolk 5 pieces, oil 50 grams, tubig 25 grams, Mountain Dew 25 grams, baking powder 1/2 teaspoon, cake flour 100 grams, asin 1/2 teaspoon, at asukal na 50 grams. Sa ating mangkok ay ilagay na natin ang ating mantika, Mountain Dew, asukal, asin, baking powder, tubig, egg yolk 5 piraso, cake flour, pero pag nilagay natin to, kailangan natin tong salain para hindi siya magbuo-buo. Dahil nalagyan na natin ang mga ingredients, ay atin na itong haluin at pagsama-samahin. Pagkatapos naman ito, ay kunin na natin ang ating hand mixer at atin na siyang i-mix. Ayan, tapos na tayo mga ka-bakers at ito nga po pala ang consistency na hinahanap natin. At kailangan na po natin itong i-set aside. Sa ating mixer bowl ay ilagay na natin ang 5 egg white, 1/4 teaspoon cream of tartar. I-mix lang po muna natin hanggang sa medyo umalsa na po siya. At syempre, dahil umaalsa na po siya, ilagay na po natin ang kanyang asukal. Pero sa paglalagay po ng asukal, mas maganda po sigurong dahan-dahanin lang po natin ang paglalagay nito. Mag-ingat lang po tayo para po hindi naman po tayo masaktan sa paglalagay ng ating asukal. At dahil nalagay na po natin ang lahat ng ating asukal, ay atin na po siyang hayaang i-mix hanggang po sa tuluyan na po siyang umalsa. Yung po bang fluffy po yung kanyang texture. At mga ka-bakers, ito na po ang ating texture na hinahanap. Kaya naman po atin na po siyang kunin at ilagay na po ang unang ginawa natin. Yan, ipagsama-sama lang po natin siya at ilagay dyan ng dahan-dahan. Haluin lamang po natin ito ng dahan-dahan at may isang direksyon lang po ang paghalo. Ang pagbe-bake po talaga ay parang isang exercise na din. Siyempre naman, pisig mo, braso mo gumagalaw, at saka buong katawan nyo na rin po ay gumagalaw dahil nagpalakad-lakad kayo papunta sa oven at sa ating mixer. So, eto na nga po mga ka-bakers, no? Ako'y nawawala na naman kung saan-saan naman tayo napupunta. At dahil tapos na nga tayo, kukuha na nga tayo ng ating molde at lalagyan natin ng parchment paper. At syempre po, ililipat na po natin ang ating ginawa. Yan. Atin lang po siyang ilipat dyan ng dahan-dahan. At ng may pagmamahal, syempre. Yun po ang secret ingredients ng isang nagluluto. Pag may pagmamahal, masarap ang pagkain. So, eto na nga po, no, atin na po siyang pakalatin or palaparin po sa ating molde. Ayan. Gawin lang po natin ito ng ayon sa ating bilis. Dahil hindi naman po kailangan na tayo ay nagmamadali sa paggawa nito. Pagkatapos naman po nito ay kailangan po natin itaktak ng dahan-dahan ang ating cake. Dahil isa po to sa mga technique para matanggal po ang bubbles nito. At mga ka-bakers, ilalagay na po natin to sa ating oven. Ang oven temperature sa taas is 170, 200 naman sa baba, at ang baking time is 10 to 15 minutes. At syempre, pagkatapos naman ng 10 to 15 minutes, ay eto na po siya mga ka-bakers. Yan, eto na po ang cake ng ating Swiss roll. Kukuha na po tayo ng ating parchment paper at ilalagay na po natin siya sa ating bagong parchment paper. Yan. Kailangan po talaga siyang i-transfer agad dahil po pag hindi po ay bumabagsak po talaga ito. Pagkatapos naman ay lalagyan na natin ito ng ating mayonnaise at ang nagamit niya po pala na mayonnaise dito ay 100 grams. Pero nasa inyo na po yon kung gusto nyong sundin ng 100 grams or pwede nyong bawasan or pwede nyo naman pong dagdagan.
Sa paglalagay nga po pala ng palaman, kayo na rin po ang bahala kung buong cake po ba ay gusto nyong lagyan or kalahati lang. Pero sa ginawa po namin dito is buong cake po yung nilagyan namin. At syempre, pagkalagay po atin na po siyang papaikutin or irorolyo na natin siya. Siguraduhin lang po natin na maayos po ang ating pagkakarolyo. Kaya naman po, take your time lang po sa pagrolyo nito. At syempre, kailangan po maging maayos ito at hindi po siya sobrang maluwag para po pag hiniwa po natin ay hindi po siya magkakagulo or yung matatanggal na po yung pagkarolyo niya. Hayaan lang po muna natin to ng ilang minuto. At pagkatapos naman po ng ilang minuto mga ka-bakers ay atin na po siyang kukunin at aalisin na po natin ng ating parchment paper. Hihiwain na po natin ang bawat gilid nito. Pagkatapos naman ay hahatiin na natin ito sa gitna para maging half roll na siya. Ito na po ang ating dalawang half roll ng Swiss roll. Sobrang kagaganda, kilalambot, ang sasarap, at higit sa lahat, swak na swak pa kapag binenta. Ngayon naman po ay hahatiin na natin ang isang roll. 4 na hiwa po yung gagawin namin dito. Pero kung kayo naman po kahit ilan pong hiwa. So mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product. Ayan, yan na po ang ating Swiss roll na hinati. Yan na po siya mga ka-bakers. Sobrang ganda, sobrang sarap. Swak na swak pang negosyo at higit sa lahat talaga naman papatok sa bata, binata, teenager, adult, or kahit young at heart at lalo na po sa mga lolo at lola. Nagko-complement po kasi yung lasa nila sa isa't isa kaya po swak na swak po talaga. Ang ating food for the soul ngayon ay ang mga Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Maraming salamat po sa inyo mga ka-bakers. Dumadami na po tayo. Na-appreciate po namin kayo lahat at hanggang dito na lang po muna ako. Hanggang sa muli. God bless!